Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagalakan ko po na makakasama kayo sa umagang ito. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa inyo habang kayo po ay nakatuon at yung puso ninyo ay nakafocus sa ating Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito. Magandang umaga. Ganun din sa mga mahal nating mga officers, mga wardens. May the Lord bless each and every one of you. Sa mga PDLs, salamat din sa iyong buhay. At naniniwala po ako na kung tapat ang ating paglilingkod sa Panginoon, ay ang Panginoon ay patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy po tayong mag-aral at patuloy po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng kaliwanagan at nagbibigay ng kalakasan para kahit anuman ang mga problema na ating hinaharap sa buhay, ay nandoon yung salita ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda po na tayo po ay nag-aaral at nakikinig sa salita ng ating Panginoon dahil ito po ang nagbibigay ng direction, magandang direction sa ating pamumuhay. Okay. At ang ating topic ngayon ay ito po ang topic natin. What does God want me or want us to do with the rest of our lives? Yeah? Ano ba ang mga kagustuhan ng Panginoon sa atin na dapat natin gawin sa natitira or sa buhay natin ngayon? Okay? Kaya titingnan po natin kung ano ang dapat natin gawin na kagustuhan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Yeah? Alam mo po na ikaw, ako, ay may plano si Lord at ikaw at ako ay may kagustuhan ng Panginoon na dapat natin gawin habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito. Okay? So, unang-una po, mga kapatid, unang-unang kagustuhan ng Panginoon ay gusto ng Panginoon na isentro natin ang buhay natin sa Kanya. Dapat yung buhay natin ay talagang nakatuon sa ating Panginoon. Yan po ang kagustuhan ng Panginoon. Dahil kung ang buhay natin ay nakasentro sa Panginoon, hindi po tayo mawawalay sa ating paglilingkod. Okay? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi niya sa Kanyang salita, paano natin isisentro ang buhay natin sa Panginoon? Okay? Sabi doon sa Matthew chapter 22, basahin natin. Sabi niya dito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." Yan. Love the Lord your God with all your heart. Ganun pala. Kung paano natin i-focus ang ating buhay sa Panginoon, ay mahalin natin siya buong puso. Buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, at buong kalakasan. Ang problema, ganito. Okay, siguradong may katanungan dito. Baka sabihin natin, paano namin mahalin si Lord? Paano ko mahalin si Lord buong puso, buong isipan, at buong kalakasan? Paano yan? Nakakasasabihin ninyo. Okay? Okay. Ang tanong ko,
ko ganito. Ganito ang magmahal sa Panginoon, buong puso, buong isipan, at buong kalakasan. Ang katanungan ko, sagutin ninyo ako sa pagtaas ng kamay. Sino sa inyo ang naranasang ma-inlove? Sige, taas ang kamay. Kung naranasan ninyong na-inlove, itaas ninyo ang kamay ninyo. Ayan. Ayan. Oo, nakataas yung kamay ko dahil naranasan ko din na-inlove. Alangan naman. Alam niyo ang hindi nakaranas na ma-inlove, abnormal. Yan. Okay. Kayo din ang nakakaalam, kayo din ang nakakasagot. Kung talagang mahal, kung talagang na-inlove kayo, example lang. Kung talagang na-inlove kayo, di ba palagi ninyong iniisip yung tao kung kanino kayo na-inlove? Palagi ninyong iniisip. Yan. Kahit may ginagawa kayo, iniisip pa rin ninyo. Kahit kumakain kayo, naiisip pa rin ninyo. Kahit anong ginagawa ninyo, naiisip pa rin ninyo. Tama ba ako? Tama. Pagtansak na kayo kung tama ako. Ayan. Tama nga. Tingnan ninyo. Ganon ang ma-inlove kay Lord. Ganon sana kung paano natin mahalin ang Panginoon. Kung paano natin mahalin ang Panginoon, talagang iniisip natin siya. Ano man ang gagawin natin, siya pa rin. Ano man ang, saan man tayo, ang Panginoon pa rin. Di ba ganon ang ma-inlove? Bakit gaganito itong ano ko? Okay. So, ganun po. Palaging iniisip natin ang ating Panginoon. Ganon ang bagay, ganon ang paraan kung paano natin i-focus or isentro ang buhay natin sa Panginoon. The problem is, ang problema is, kahit gusto natin maglingkod sa Panginoon, pero ang katanungan is, totoo ka bang talagang anak ng Panginoon or totoo bang talaga ng Panginoon ay nasa puso mo? Yan ang problema. Dahil kahit anong gagawin mo, kung walang Panginoon sa buhay mo, yan ang problema. Kaya bago po tayo magpatuloy, mula nung sinabi ninyong Kristiyano kayo, may panahon ba sa buhay ninyo na sinabi ninyo sa Panginoon, Panginoon, mahal kita. Gusto kong ikaw po ay manahan sa aking puso. Kaya tatanggapin kita bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay ko at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mayroon ba kayong panahon na ginawa ninyo yan? Kayo din ang nakakaalam. Ang pangalawang katanungan ko is ganito. Sigurado bang nakasulat ang pangalan ninyo sa aklat ng buhay? Kayo din ang nakakasagot dyan. Pero bago po tayong magpatuloy, kung alanganin man kayo at kung alam ninyo na walang panahon na sinabi ninyo sa Panginoon, Lord, tatanggapin kita at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kung alanganin kayo, gusto po kayong ipanalangin, gusto kayong matulungan, ipanalangin kayo para magiging sigurado na ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Itaas ninyo ang kamay ninyo kung hindi kayo sigurado. Taas ninyo, taas natin ang kamay natin. Okay, sundan ninyo ang aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Sa oras na ito, Panginoon, tatanggapin kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ang aking mga kasalanan
at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Pagpalain mo ako, Panginoon, ang aking pamilya, ang aking buhay, lalong-lalo na ang aking paglilingkod sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Thank you. God bless you. Okay. So, ngayon, mga kaibigan, kagaya ng sinabi ko kanina na yung pagmamahal natin sa Panginoon, kailangan nating ituon sa ating Panginoon. Okay? Okay. So, kung natanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, at alam natin na ang Diyos ay nananakan sa ating buhay, hindi po yan ang hangganan. Okay? Ang pangalawa na gusto ng Panginoon na gagawin natin sa buhay natin is, ang pangalawa, kagustuhan ng Panginoon na tayo ay lalago sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Okay? Gusto ng Panginoon na tayo ay lalago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay. Kung anak ka ng Diyos, kagustuhan ni Lord na mag-mature ka, lalago ka. Di ba? Example, sino ang may anak sa inyo? May I see your hands. Sino may anak sa inyo? Oh, tingnan ninyo. Ay, malapit ng December. Alam ko pong na namimiss ninyo ang iyong pamilya. Pero pagpalain kayo ni Lord at si Lord pa rin ang kasakasama ninyo. Okay. Kayong mga magulang, di ba kagustuhan ninyo na kung may ipanganak ang anak ninyo, kagustuhan ninyo na sila ay lalago? Di ba? Gusto ninyo na lalago ang inyong anak. Kung mag-alaga kayo ng manok, mag-alaga kayo ng baboy, kung manganganak ang mga baboy at mga manok ninyo, gusto ninyong lalago ang mga anak nila. Kung magtatanim kayo ng palay, magtatanim kayo ng mga fruit trees, gusto ninyo ay lalago yung mga tanim ninyo. Ganon din ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na kung tayo ay naging anak ng Panginoon, tayo na ipanganak sa kaharian ng Panginoon, kagustuhan ng Panginoon na mag-mature tayo. Mag-mature, lalago tayo. Kaya sabi doon sa Hebrew chapter 6 verse 1. Okay. Basahin natin. Sa Hebrew chapter 6 verse 1, sabi niya, therefore, let us, yan, basahin natin lahat. Hebrew chapter, yan, ito. Therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. Tingnan ninyo? To maturity. Not laying again the foundation of repentance from the acts that lead to death and of faith in God. Sabi niya, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. Gusto ng Panginoon na mag-mature tayo. Gusto ng Panginoon na lalago tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na bonsai tayo. Alam niyo yung bonsai na tanim na hindi lumalago? Hindi lumalago. Ganon din tayo. Ayaw natin, kahit yung anak natin. Sino ba naman ang may gusto na yung anak mo hindi lumalago? Gusto mo, lalago yung anak mo. Ganon din ang Panginoon. Kaya tayo naging anak ng Diyos, kagustuhan ng Panginoon na mag-mature tayo. Mag-go forward tayo. Mag-go forward tayo. Kaya doon sa susunod na kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin is God wants us to contribute something back to Him. Gusto ng Panginoon na lalago tayo, makipag-part tayo sa trabaho ng Panginoon. Tingnan ninyo, kung may ipanganak ka,
dapat lalago ka para makakontribute ka sa trabaho ng Panginoon. Siyempre, kung baby ka palagi, hindi ka makakontribute. Ganon din, physically, sa pamilya. Kung maipanganak ang isang bata, tapos palaging bata, walang maikokontribute sa trabaho. Pero kung lalago yung bata, ay paglago niya, maraming gagawin para din sa pamilya. Then, ganon din sa bawat isa sa atin. Habang tayo'y nagkikinig, paano tayo lalago? Ito, paano tayo lalago at makapag-contribute tayo sa trabaho ng Panginoon? Ganito yan. Sa pagkikinig natin, hindi lang sa pakikinig, kundi yung kung pakinggan mo ang utos ng Diyos, gagawin mo. Ganon. Pakinggan mo, gagawin mo. Baka sasabihin mo, Pastor, paano ako makagawa ng gawain ng Panginoon? Nandito naman ako sa kulungan, hindi ako maka-move. Baka sabihin ninyo, alam niyo mga kapamilya, kahit nandyan kayo sa kulungan, marami kayong magagawa kung gusto ninyo. Unang-una, pwede kayong manalangin. Pwede kayong umawi. Alam niyo, nagagalak po kami na kahit nandyan kayo, sinasabi ko nga sa mga kapatiran dito, kasi nabibless din kami sa mga presentation ninyo. Sabi namin, lalong-lalo na yung mga dance, gano'n, ay alam namin na hindi basta-basta ang mag-practice ng dance. Di ba? Hindi basta-basta yun. Imagine yung mga officer pa, mga kasama ninyo. Praise the Lord. Kaya sabi namin, napakaganda naman. They are spending time. We know that you are spending time just to practice. Dahil gusto ninyo na ibigay ang best ninyo sa Panginoon. You know, kahit sa presentation na yan, nakaka-contribute kayo. Kahit sa pag-aawit ninyo, nakaka-contribute kayo. Dahil kami rin, na mga pastor ninyo, kami rin na nakikinig at nakikita namin kayo na ginagawa ninyo. Nabibless din kami. Nabibless din kami. Kaya mas lalo kaming napapatatag at na magiging masaya na kayo din ay kaparti sa trabaho ng Panginoon. Paano? You can share the Word of God. You can encourage yung kasama ninyo. Pwede ninyong i-encourage ang kasama ninyo. Alam po namin na marami kayong problema. Sabi ko nga, malapit na ang December. Alam po namin na miss ninyo ang pamilya ninyo. Pero, nandyan kayo bilang isang pamilya. Nandyan kayo bilang isang pamilya. Kayo po ang nag-i-encourage sa bawat isa. Kayo po ang nagtutulungan sa bawat isa sa inyo. Isa kayong pamilya dyan. Kaya nakakatulong yung encouragement ninyo sa bawat isa sa inyo. Yeah? Kaya malapit ng Christmas, kaya maaga na akong mag-greet sa inyo, Merry Christmas. Hallelujah. Merry Christmas sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Kaya magiging mature tayo para makatulong tayo sa trabaho ng Panginoon. Malay mo, pagdating ng panahon, ikaw ang tatayo dyan. May share mo ang salita ng Panginoon sa kapwa mo. Di ba? Napakalaking bagay yun. Yung encourage mo lang ang kasama mo, malaking bagay na yun. Ipakita mo na talagang anak ka ng Diyos, malaking bagay na yun. Yan. At ang huli, ito po, ang huli natin. Ito. Ang huli po sabi niya, God wants us to tell others about His love. Yan. Kagustuhan ng Panginoon na sabihin natin sa mga kapwa nating tao ang pagmamahal ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. You know, itong pagmamahal ng Diyos na ito, napakagandang pakinggan. Kaya kahit
makita mo ang kapatid mo na medyo lonely siya. Sabihin mo lang sa kanya, alam mo brother, mahal ka ng Diyos. Alam mo sister, mahal ka ng Diyos. Malaking bagay na yan na maibsan po ang mga kabigatan ng kanyang puso. That's the reason why hindi po kami humihinto na nagsasabi sa inyo, nagsasabi sa mundong ito na mahal kayo ng Diyos. Dahil ito po ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sabi niya doon, we are therefore Christ's ambassadors. Yeah? As though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Yeah? Yan. We have been sent to speak for Christ. Yan. Kaya ikaw at ako, napakaganda po na nandoon yung desire ng puso natin na ibahagi natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya alam mo kapatid, kahit nandiyan kayo sa loob, lalong-lalo na kung may mga bagong darating na mga bilanggo, ay pagdating at once na makikita nila, once na papakinggan nila na kayong makakasama nila ay anak ng Diyos, at hindi maiiwasan na sasabihin ninyo sa kanila, alam mo brother, kahit ganito ang mga sitwasyon natin, pero ang Diyos mahal nila tayo. Kahit ganun lang. Kahit sabihin mo lang, my brother, you know, God loves you. My sister, you know, God loves you. Malaking bagay na po yun, mga kaibigan. Kaya, sana po, palagi namin panalangin na pagdating ng panahon at kung kayo ay lalabas mula sa bilangguan na yan, patuloy sana ninyo na ipalandakan ang salita ng Panginoon. Patuloy ninyo na magpagamit kay Lord para ang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay mararamdaman din nila ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa inyo. Gagamitin din kayo ni Lord. At ito po ang aming panalangin, bawat isa sa inyo, na sana pagdating ng panahon, lalabas kayo dyan at gagamitin kayo ni Lord para maipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ninyo at maraming maliligtas na kaluluwa at makapasok sa kaharian ng ating Diyos. Kaya mahal namin PDLs, mga kapamilya, mahal po kayo ng Diyos. Kaya ang aming advice sa inyo, patuloy po kayong maglingkod, patuloy po kayong magpagamit sa Panginoon. Kung anong napapakinggan ninyo, gagawin ninyo. And hinay-hinay yan. From glory to glory, sabi ng salita ng Panginoon, God is changing us hanggang tayo magmamature at gagamitin tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ni Lord at sana po ang salita at pagmamahal ng Panginoon, yan po ang nakasentro sa ating puso. May the Lord bless each and every one. May the Lord bless you. May the Lord strengthen and empower you para kahit anuman problema, makakaya ninyo dahil karamay ninyo ang Diyos. Amen? Okay, let's pray. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa aming napakinggan na salita mo. Dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo lahat ang aking mga kapatiran, Panginoon, na nasa jail. Lord, alam po namin, Panginoon, na ang salita mo ay totoo at kailanman hindi mo tatalikuran ang iyong pangako sa mga anak mo na tunay na naglilingkod sa iyo.
Dalangin ko po, Diyos, na pagpalain mo sila. Ano man ang problema nila, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, remind them, O God, na hindi sila nag-iisa, nandyan ka, Panginoon, na pwede nilang takbuhan sa oras ng problema at kagipitan. Lord, thank you. Extend your hands upon them. I-bless mo din ang pamilya nila. Ano man ang paraan na pwede mong tugunin ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, dalangin po namin na ikaw po ang kumilos. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, na kumilos ka sa mga tao para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, patatagin mo din ang bawat isa sa kanila, kahit ang mga kaso nila, kumilos ka, Panginoon. Ikaw po ang magtrabaho para ang kanilang mga kaso ay hindi po magtatagal, ay mabigyan ng kalutasan ang kanilang mga problema. Father, thank you, Lord. Bless each and every one of them, even all the PDLs, even all the officers. I pray for your blessing upon them. Mga officers, Panginoon, pagpalain mo din sila. Ikaw ang kumilos para sila po ay patuloy na gamitin mo bilang instrumento mo. Lord, promote them, O God. Promote them, Lord, para ikaw, Panginoon, ang maghari at mapapurihan sa buhay ng aming mga officers. Father, thank you. Let your blessing be upon each one. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you all. And I love you all. Balik ko, Saints.